Bawat isa sa atin, good morning. Good morning po. Yung mga nasa gilid, pwedeng pumunta tayo sa harapan ha, kapag may nakita po kayong mga walang nakaupo sa harapan. Ayan. Bago tayo magpuri sa Panginoon, simulang awitan ng Diyos, gusto kong batiin niyo po yung nasa gilid, nasa harap, nasa likod. Batiin niyo po, Happy New Year! And God bless po. Tayo sama-samang magpuri sa Panginoon. Ayan, binati niyo na ba yung mga kapatid sa Panginoon? Amen, amen. Sige, tayo po yung manalangin. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa linggong ito, Lord God, na patuloy pinakita mo sa amin ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang kadakilaan mo, Panginoon. Ngayon, Lord, hinaharap namin ang bagong taon, 2024, Lord. Salamat dahil kasama ka namin ng 2023, maging ngayong 2024, Lord, ay muli kasama ka ulit namin. Kaya naman, Lord, naririto kaming mga anak mo, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, na Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin. We humbly come before you, Lord God. Tanggapin mo ang aming mga awitin. Tanggapin mo, Lord God, ang aming papuri. Dahil karapat-dapat kang purihin. Hindi lang simula ng taon, bagkus, Lord, buong taon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, pukawin mo ang bawat mga puso, Panginoon. At ikaw, Lord, ang maitanghal, maitaas, mailuklok, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maging yung mga nasa online, O Lord God, mangusap ka dahil ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay napakadakilang Diyos. Yes, Lord God. At aawitin namin ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, stir up our spirit, O Lord. Holy Spirit, be with us. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At lahat na naghahangad ng pagkilos ng Panginoon ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Gusto ko makita inyong mga kamay. Taas ang mga kamay. Taas, taas lang, taas lang. At habang nakataas yan, gusto ko makita pumapalakpak kayo ng ganito. Ganito po. Sige, sabay-sabay tayo pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Pupurihin natin ang Diyos, ang kanyang kabutihan. Umindak ka, pumalakpak ka para sa Panginoon, kapatid. Dahil karapat-dapat sambahin ang ating Panginoon. Bisa ng iyong kabutihan, bisa ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Bisa ng iyong kabutihan, bisa ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagbunyi, ikaw lang, Panginoon, ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula, lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay, tanging pagkilala. Bisa ng iyong kabutihan, bisa ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Bisa ng iyong kabutihan, bisa ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Awitin natin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, yes, O Lord, ipagbubunyi namin. Dapat ipagbunyi, Ikaw lang ang Panginoon. ikaw lang, Panginoon, ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula, Lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay, tanging pagkilala. Bisa ng iyong kabutihan, bisa ng iyong
Diyos, aming manunubos, Jesus. Dulot mo sa buhay namin. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan. Declare it mga kapatid. Sabihin mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa buhay ko, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa akin kaligtasan. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang. Sabay-sabay nating awitin. Pista ng kabutihan ng Panginoon. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang. Shout it out to Jesus. Minsan pa. Pista ng iyong kabutihan. Pista ng iyong kabutihan, I want to hear you sing. katapatan, pinagdiriwang namin. Nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin, sama-samang purihin. Nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Hallelujah! Yes, Lord, sama-sama naming pupurihin ang nag-iisang Diyos, ang aming manunubos na si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyo. Tunay nga, Lord, sa aming mga buhay, patuloy mong pinaparanas at pinapakita at pinapaalala na ikaw, Panginoon, ikaw lang ang kailangan namin sa buhay na ito. Sabi sa awit 107 verse 1, O mga pagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen? Tunay bang nararanasan natin ang kagandahang loob ng Panginoon? Ilang taon ka na, kapatid? Kung ano yung taon mo, yun yung taon na pinaparanas ng Lord ang kabutihan niya. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya naman, He deserves to be worshipped for who He is. Our great God. Ang Diyos natin, na isang one call away lang ang Panginoon. Naririyan siya at nakikinig sa bawat kanyang mga anak na tapat na lumalapit sa Kanya. Kaya naman sa mga oras na ito, patuloy nating purihin ang Diyos na merong tapat na puso. Merong totoong puso na, Lord, ito ang nais ng puso ko. Magsimula ang taon na purihin ka, sambahin ka with all our hearts. Hallelujah. Yun ang maging puso natin, mga kapatid. Dahil nananabik ang Panginoon sa kanyang mga anak na tunay na nagpupuri, sumasamba sa nag-iisang Diyos, sa ating manunubos na si Jesus. O Holy Spirit, be with us, O Lord. Para sa iyo ang awiting ito, O Diyos. Panginoon, ang buhay ko ay hawak ka, nasa pag-iingat mo. Dumanas man ng kabiguan, ikaw ay nandyan. Yan ang pangako mo. Minsan pa, let's sing.
Panginoon, ang buhay ko, ito ay hawak ka, nasa pag-iingat mo, dumanas man ng kabiguan, ikaw ay nandyan, yan ang pangako mo. Ikaw ay tunay na nagmamahal, ang iyong biyaya'y tapat kailan pa man. Lumalapit sa'yo, Ama, pagsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka, Panginoon. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Panginoon, ang buhay ko ay hawak ng Panginoon. Ito ay At patuloy niyang iingatan kaya ipagkatiwala natin sa Diyos. ingat mo. Dumalas man ng kabiguan, ikaw ay nandyan, yan ang pangako mo. Ikaw ay tunay na nagmamahal, ang iyong biyaya'y tapat kailan pa man. Lumalapit sa'yo, Ama, pagsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka, lumalapit sa'yo, Ama, pagsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka, Panginoon. Sabay-sabay natin i-declare ito. Tunay sa ating puso na siya ang ating kaligtasan, ang ating pag-asa, ang ating kagalingan. Hallelujah! Let's say! Ikaw ang kaligtasan ko. Ikaw ang pag-asa ko. Let's lift our hands to Jesus. Ikaw ang kagalingan ko. Ikaw ang pagpapala ko. Ikaw ang kaligtasan ko. Sabihin mo sa Panginoon yan, kapatid. Believe, paniwalaan mo yan. At manampalataya ka, kapatid. Hallelujah! Ikaw ang kagalingan ko. Minsan pa, awitin natin sa Panginoon na merong conviction na talagang ang Diyos ang ating lahat-lahat. Ikaw ang kaligtasan ko. Ikaw ang pag-asa ko. Ikaw ang kagalingan ko. Ikaw ang pagpapala ko. Ikaw, Panginoon. Tunay nga, Lord.
Ikaw ang lahat na ang kailangan namin sa buhay na ito. Kaya Lord, we will declare, sa'yo, Jesus, ang papuri. Sa'yo lang ang karangalan. Come on, kapatid, gusto kong makita ang mga kamay ninyong nakataas bilang tanda ng respeto at pag-angat, pagdakila sa Panginoon. For He deserves to be worshipped. He deserves to be praised. Hallelujah! Sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus, ang papuri. Sa'yo, Jesus, ang karangalan. Shout it out to Jesus. Jesus, magtitiwala, purihin ka, Panginoon. Declare it! Sa'yo, Jesus, ang papuri. Sa'yo, Jesus, ang karangalan. Sa'yo, Jesus, magtitiwala, purihin ka, Panginoon. Gusto ko marinig kayo. Sa'yo, Jesus, ang papuri. Sa'yo, Jesus, ang karangalan. Sa'yo, Jesus. Minsan paawitin natin ito. We will shout it out. Sa Panginoon ang papuri. Sama-sama nating awitin. Sa'yo, shout it out. Come on, church. Come on, church. Stir up the Spirit. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lumalapit sa'yo, Ama. Yes, come on, church. Magsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka, lumalapit sa'yo, Ama. Pagsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon. Puri, kung lumalapit kami bilang anak mo, Panginoon. Yes, so Lord, minsan pa awitin natin. Lumalapit sa'yo, Ama. Pagsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka. Ikaw ay tutugon, purihin ka. Ikaw ay tutugon, purihin ka, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, magpupuri at sasamba sa iyo. Sa bawat paglapit namin, O Lord God, hindi ka tumatalikod. Bagkus, Lord, lumalapit ka pa. Tumutugon ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, O Lord God.
And as your church, O Lord God, we worship you, Lord God, with all our hearts. Kaya naman, Lord, lahat, Panginoon, ng iyong mga anak nakaranas, Panginoon, ng pag-ibig mo, ay patuloy, Panginoon, na magpupuri sa'yo. Come on, church, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah! We praise you, Lord God. We worship you, Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah! You deserve to be worshipped, Jesus. You deserve to be praised, oh Lord God. Hallelujah! Sa iyo ang papuri. Ano? Magandang umaga po, mga kapatid. Ay, smile naman po. Ngiti naman po tayo sa ating katabi. Batiin niyo po, Happy New Year ng ating spiritual life. Amen? Excited po ba kayo doon? Amen. Okay? Sige po, bago tayo magpatuloy, pray muna po tayo. Let's pray. Father God, salamat po Panginoon sa time na to na sama-sama po kami, Lord, mag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin, banal na Espiritu, i-guide niyo po kami, tulungan niyo po kami sa mga limitasyon na meron ng aming katawan, ng aming isipan. Tulungan niyo po kaming maintindihan, tulungan niyo po kami na ma-absorb ang inyong salita, Panginoon. At higit sa lahat, yung mapaplant, Lord, sa aming spirit ngayong umagang ito, diligan niyo po ito, Panginoon, upang mamunga sa aming buhay. Lord, gamitin niyo po ang inyong lingkod, ikaw po ang manguna, ikaw po ang magsalita, ikaw po, Lord, ang maitanghal at makita. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po. So sabi ko po sa inyo, ang atin pong topic for January to February ay may kinalaman sa growth. So ang ibinigay po ni Pastor Joash sa mga preachers na mga topics ay, nahirapan akong i-pronounce, so abbreviated. Okay? May abbreviate. Basta yun na po yun. Okay? Sa salitang growth. GROWTHS. At ang ating po pag-uusapan for today ay letter G. Okay? Ano itong letter G na to? Go to God in prayer and submit everything to Him. Sino po dito ang nananalangin? Amen. Taas niyo po yung kamay niyo. Be proud. Be loud and proud. Ayan. Nananalangin po tayo. Ano po ba ang ating mindset about prayer? Pag po ba tayo nananalangin, nagre-request tayo sa Diyos? Humihingi? Tama. Di ba po? We ask, we request to God. Lord, bigyan niyo po kami ng ganito. Lord, ipagkaloob niyo po sa amin ito. Tama po ba? Sino po dito na ang alam niya about prayer ay nakikipag-usap ka sa Diyos? Amen. Tama? It is our communication, way of communicating to our Lord. It shows na meron tayong relationship sa Kanya. At dahil ngayon, ang ating pinag-uusapan ay growth, kapag may growth, from first level, saan ka mapupunta? Sa sunod na level. May increase. May development. So, ang prayer natin, ngayong umagang ito, for 2024, 23 sana sabihin ko, 2024, magkaroon ng development, ng increase, okay? Ng growth ang ating prayer life. Amen? From paghingi, from just asking God and, presenting our request to the Lord, mag-level up yung ating prayer life into something different. Wow! Meron pa palang something different sa prayer. Okay? Malalaman po natin yan ngayong umagang ito. Okay? So, ang topic po natin for today ay pinamagatan ko pong prayer, essential tool for spiritual preparedness. Again, ulitin ko po prayer, essential tool. Pag sinabing essential, mahalaga, kailangan. Okay? Ilalagay ko po sana, important. Kasi pag important, mahalaga. Diba? Tinagalog ko lang. Okay?
Pero kasi may something sa essential, mukhang social. Okay, mukhang social. Sabi ko, essential na lang. Okay? So, essential, para saan daw? Spiritual preparedness. Uy, kailangan pala prepared tayo. Amen? Ako po, wala hindi masyado nakapag-prepare. Di nga po ako nakapag-plansya eh. Kasi po, pag may bata ka na sa bahay, parang hindi mo na magawa lahat. Di ba? Ang nakakamin si Ate SP. Pero kailangan po, may preparedness tayo sa spiritual life natin. So, makikita po natin dito na ang panalangin ay napakahalaga. Kailangan sa spiritual preparedness po natin. Okay? Pag may preparedness, para bang pupunta ka sa ano? Sa war. Diba? Pag pupunta sa war, kailangan handa. Dahil pag hindi ka handa, ano mangyayari? Matatalo ka. Kaya kailangan prepared. Okay? Sige po, ang pag-aaralan po nating text ngayon ay mula sa Matthew 26, 36 to 46. O, di ba? 26, 36, 46. O, pag tinanong kayo, anong scripture ngayong umaga? 26, 36, 46. O, di ba? Ang dali. Okay, sige po. Atin pong basahin. Ang layo pala dito, no? Taga dito tayo. Okay. Basa niyo po ba? Kung hindi po, ay sumunod na lang po kayo sa inyong mga Bibles. Okay? Ito po ay story ni Jesus Christ na nananalangin. Okay? Ang atin pong Panginoong Jesus ay nananalangin din. Kaya nga, ito ay tinuturo sa atin dahil ang mismong Panginoon natin, ginagawa po ito. Okay? Pero itong prayer nito ni Jesus Christ, ibang level to. Hindi ito yung basta lang nating natutunan na humingi ka lang sa Diyos, humingi ka lang, mag-request ka lang. This time, it's different. Okay? Sige po, atin pong basahin. Sabi dito, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Ito pong panahon na to, ito po yung bago si Jesus Christ i-betray. Okay? Alam naman po natin na pinako sa krus si Jesus. Tama? Bago siya i-betray ni Judas, okay, nanalangin po muna siya. At bago po ito nangyari, kinausap niya ang mga disciples niya, lalong-lalo na po si Peter, at sinabi niya na 3 beses mo akong ide-deny. Okay? So, alam natin kung ano yung context. Okay? Bago mag-betray at ang crucifixion, tapos after nakausapin niya yung mga disciples, lalong-lalo na si Peter, na sabihin na 3 beses mo kong i-disown. Pag tumiktilaok ang manok, okay? Ang rooster, okay? So, si Jesus po ay nagpunta kasama ng mga disciples sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Hindi po ito bago kay Jesus Christ. Dahil ang Gethsemane po, nasa ilalim po ito ng Mount Olives. Kung mapapansin niyo po sa Bible, ilang beses pong pumunta si Jesus dyan. Okay? So, lagi po siyang pumupunta dito. Kaya nga, doon sa Luke, kung titignan po natin sa Luke, ang sabi niya doon, as usual. Parang as usual, pumunta na naman si Jesus sa Mount Olives. Kasi lagi po siyang nandyan. Yan po yung itsura ng Garden of Gethsemane. Napuntahan nyo ba to nung nag-ano kayo? Nag-Israel kayo? Oo, yan. Yan. Yan yung itsura niya. Kung mapansin niyo po, maraming puno, di ba? Parang masarap mag-picnic-picnic, di ba? Mag-ano-ano. Hindi ko alam kung ina-allow nila yung ganun eh. Okay? So, gusto kong itatak ninyo sa inyong isipan yung itsura niyan. Okay? Itatak nyo po sa inyong itsura. Ay, sa itsura. Sorry na po. Itatak nyo po yung itsura niyan sa inyong isipan. Okay. Ayan. So, yan po yung Garden of Gethsemane. Ngayon, sabi dyan, and he said to them, sa mga disciples niya, sabi doon, sit here while I go over there and pray. Maupo kayo dyan habang ako ay pupunta doon, mananalangin ako. Okay? He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him. Okay? Sino po yung 2 sons of Zebedee? Sige nga. Sino po yung 2 sons of Zebedee?
Si James at si John. Akala ko may maririnig akong si Anton at si okay? Si James at si John. Ito pong tatlong ito, bear with me lang po, atin muna pong aaralin unti-unti, okay? Ito pong tatlong ito ay inner circle ni Jesus. Ibig sabihin, sila yung mga disciples na, kumbaga, closest to Him. Okay? Pinakamalapit, okay? Pinakatinuturuan niya, tinututukan niya. Now, sabi dyan, nung sinama niya yung tatlo, and He began to be sorrowful and troubled. Gusto ko pong damhin ninyo ito. Okay? We put emotions when we read the Bible. Sabi dyan, He began to be sorrowful. Sabi nga sa ibang sa ibang version, very sorrowful. Pag sorrowful, sobrang lungkot. Alam niyo yung pakiramdam na nawalan ka ng mahal sa buhay? Yung ganun katinding lungkot, parang hindi pa nga yun eh. Okay? Ganun katinding lungkot. Sobrang lungkot at sabi dyan, and troubled. Yung soul daw ni Jesus, ang soul ay mind, heart, thinking, lahat ng iyon, troubled. Yung pong troubled dyan, ang ibig sabihin ay troubled with implication of anguish. Sinearch ko yung anguish ko anong Tagalog. Sabi doon, paghihirap. So may paghihirap ng kalooban na nararanasan si Jesus Christ nito. Nagsimula siyang maging sobrang lungkot at naghihirap ang kanyang kalooban. Minsan ang daling sabihin no? Pero pag nandun ka, you cannot explain your feeling. Sabi ko, ano kayong pwedeng maihalin tulad doon sa paghihirap ng kalooban? Isa siguro dito makaka-relate mga nanay. Pag ang mga anak ninyo sumagot sa inyo, nagrebelde, o kung ano man, lumayas, ang hirap sa kalooban, di ba? Alam mo yung, maririnig mo yung nanay na na ang hirap-hirap ng kalooban ko. Yung mga ganyan. Naririnig ko yun sa mga nanay eh. Pero sa totoo lang, grabe yun. Oh, di ba yung mga nanay, tumatangong ganon. Ako pa nga lang, baby pa lang yung anak ko, naiisip ko pa lang, nahihirapan yung kalooban ko eh. Ano pa kaya kung nararanasan mo? Yung hindi ka, umiiyak ka na, hindi masabi ng salita, hindi kayang i-explain, ganung paghihirap ng kalooban ang nararanasan ni Jesus Christ or higit pa doon sa ganung Okay? Then, He said to them, imagine na naglalakad sila. Silang tatlo, si Jesus Christ, yung tatlong disciples. Si Jesus, nararamdaman niya ng sobrang lungkot at hirap ng kalooban. Ang hirap. Sa totoo lang, pag may paghihirap ng kalooban, ang hirap kaya pumunta ng church. Ang hirap kaya mag-pray. Sa totoo lang, mas masarap yung magkulong ka na lang eh. Diba? Pero si Jesus, He's walking with His disciples. At sabi niya, then He add to them, sabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow. Tingnan po natin yung mga words overwhelmed with sorrow. Makaka-relate tayo kay Jesus. Okay? To the point of death. Hindi lang overwhelmed with sorrow, to the point of death pa. Na para ikakamatay niya na. Napakatindi. Diba? Napakatindi po. Sabi niya pa sa mga disciples, stay here and keep watch with me. Okay? Sa iba pong version, merong nakalagay, stay here and keep watch with me, tapos may pray. Pray and keep watch with me. Kung titinan din po natin sa Luke, sa Mark, pray and keep watch with me. So sinabihan niya, itong mga disciples niya, itong tatlo, okay, itong tatlo, na maging alerto kayo at manalangin kayo. Be alert and pray. Kumbaga, samahan niyo akong manalangin. Kapag kayo may nararanasan na sorrow, matinding sorrow, paghihirap ng kalooban, ang sarap ng may kasamang nananalangin eh. Tama? Kasi kahit pa paano gumagaan yung pakiramdam. Tama po ba? Kaya sinabi ni Jesus Christ sa kanila, stay here, keep watch, pray with me. Maging alerto kayo, pray with me. Okay? So, basahin po natin yung kasunod. Okay?
going a little farther, okay, sinabi yan ni Jesus, keep watch here, and then, pray. Tapos, going a little farther. Oh, yung little farther na yan, kung titingnan po natin sa Luke, ang sabi doon, about a stone's throw. O, ano ibig sabihin nun? Pag bumato ka ng bato, ayun, ganun kalayo. Okay? Ganun kalayo po. Ngayon, yung little further po na yan, sa original language, ang nakalagay po dyan, about a short distance. Okay. Si Jesus Christ, ito yung pwesto ng mga disciples, lumayo lang siya ng short distance. Yung pong sinabi dyan na short distance ay, sabi ng ibang mga komentary, 6 feet away. Okay. Ang 6 feet away po ay 2 meters. Sayang, hindi ako nakadala ng metro. Okay? Halimbawa, ito ang lugar ng mga disciples, si Jesus Christ, na andito lang po. Okay? Gusto ko ma-picture out ninyo doon sa Garden of Gethsemane, ha? Yung kanina. Siguro, nandun sa isang puno, yung mga disciples. Sa kabilang puno lang, 2 meters away, nandun si Jesus Christ. Ang lapit lang po, di ba? Isang ubo lang ni Jesus, rinig yun ng disciples. Tama? Isang ganun lang ni Jesus, rinig yun ng disciples. Tama po ba? Okay. Now, pagkalayo niya ng short distance, ano ang ginawa ni Jesus? He fell with his face to the ground and pray. Okay. Pag sinabing he fell with his face to the ground, ano itsura kaya nun? May nagsabi, nakadapa. Okay? Nakasubsob. Okay? Nakasubsob na ganun. Okay? Ito po isang picture ng he fell his face to the ground. Okay? Pero actually po, hindi pa po yan sobrang accurate. Kasi talagang pag fell his face, yung mukha nakalapat sa sahig. At nakaganon. Okay, nakuha po natin? Ngayon po, yung ganyang klaseng prayer sa mga Israelita, hindi po yan basta-basta. Sa atin kasi parang okay lang eh. Ginagawa nating lahat. Pero dati po, hindi po basta-basta. Ang gumagawa lang po niyan, okay, may panahon lamang po na ginagawa yan. Nagpapakita po ng desperate intercession, okay, reverence sa Diyos, at higit sa lahat, pag-fasting. So, sa kanila, hindi normal na pag nananalangin, nag-fell on the ground. Kapag matinding-matindi, yon. Doon lang po nila ginagawa. Nakuha po natin? So, nung time na yan, si Jesus Christ ay nag-pray, he is desperate. Si Moses po, every time na hindi niya na alam ang gagawin dati sa mga Israelita, hindi niya na alam kung paano aayusin ang gulo o ano man ang ginagawa niya, he fall on his face and pray to the Lord. Humihingi siya ng guidance sa Panginoon, iniiyak niya sa Panginoon. Okay? Dahil desperado na siya, hindi niya alam kung anong gagawin. Ngayon, si Jesus Christ, ganun yung kanyang ginawang prayer. Nakaranas na po kayo ng ganong prayer? Yung desperate? Na parang, Lord, hindi ko ma-explain eh. Alam mo yung gano'n parang, Lord, parang hindi mo na alam yung sasabihin mo. Talagang sisigaw ka na lang at ano pa. Diba? Nakaranas na kayo ng ganong prayer? Amen. Siguro lahat tayo. Okay? At some point in our lives, we've experienced that kind of desperate intercession. Okay? So, ganyan po yung itsura. And si Jesus Christ, imagine niyo po sobrang lungkot, damhin niyo po yung emotion. Sige mga kapatid, okay lang malungkot kayo yung umagang to. Okay? Very sorrowful, troubled na troubled, may anguish, paghihirap ng kalooban sa panahon na to, and then he fell on his face and prayed. Ito ang kanyang mga sinabi, mga kapatid. Sabi diyan, nasa verse 39 pa rin po, sabi niya, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I, but
as you will. Imagine niyo, ano kayang tono ng boses ni Jesus nung nagpe-pray siya niyan? No? Ano kayang tono? Deep sorrow, paghihirap ng kalooban, napakatindi. Ano kayang tunog ng mga words na yan? Grabe. Na-imagine niyo? And again, inuulit ko po sa inyo ha, gaano siya kalayo sa mga disciples? 6 feet, 2 meters away. Okay? Mapautot ka lang, rinig na yun eh. Okay? Rinig na yun. Just imagine, ano kaya yung tunog ng words na yan ni Jesus Christ while He is praying to the Father. Ngayon po, himayin natin. Sabi dyan, if it is possible, may this cup be taken from me. Okay? Ano kaya yung cup na yon? Cup noodles? Ano kaya yung cup na yon? Yung cup po na yon, okay, na sinasabi dyan ni Jesus Christ, yun ay yung kanyang dadanasin. Okay? Dadanasin niya. Alam po ni Jesus Christ kung anong dadanasin niya. Nakakita na po ba kayo ng yung may death penalty? Ang hirap nun, di ba? Alam mong papatayin ka, tapos ilang buwan na lang papatayin ka na, wala nang ibang lusot, anong pakiramdam po? Sino sa inyo nakapanood ng Miracle in Cell number 7? No? Alam nila. Okay? Napanood niyo po yun? Yung part na nagmagmamakaawa na siya, nagaganon ko na, ay grabe ang iyak ko nun. Kasi siguro doon nag-sink in na, mamamatay na ako, may iwan ko yung mga mahal ko sa buhay. Grabing tindi nung niya nun. Oh, naalala ko pa lang, naiiyak na ako dun eh. Kasi galing nila umarte, di ba? Pero si Jesus Christ, alam niyang mamamatay siya, alam niya kung anong pagdadaanan niya. At yung cup na yon, nandoon po yung suffering, bubugbugin lang naman po siya to the point na madedeform ang kanyang katawan. Kung alam mong gano'n ang gagawin sa'yo, ha? Bubugbugin ka ng bubugbugin, madedeform yung katawan mo. At tawag doon, lalatayin ng iyong katawan na yung mga panglatay, may spike, lulubog sa iyong balat, sa laman mo, hihilahin. Alam mo yun, na gano'n ang gagawin. Bukod pa doon, yung mga disciples mo, tatalikuran ka. Yung mga nagsabi sa'yo na, Hosanna in the highest. Anong susunod na sasabihin? Ipako sa krus. At higit sa lahat, yung cup na yon, mahihiwalay siya sa Ama. Never pong nahiwalay si Jesus sa Ama. At yung separation na yon ng Diyos, ni Jesus, sa Diyos Ama, yun, hindi matake yun ni Jesus Christ. Yun ang pinaka magbe-break sa heart niya. Yung mahiwalay sa Ama. They love each other so much. Pero dahil sa atin, kailangan niyang harapin yun. Yun yung cup na yun, mga kapatid. At sinasabi ni Jesus Christ sa Ama, na, Panginoon, Father, kung posible lamang naman po na mawala ito, kumbaga, hindi ko to danasin. Pero ang sabi niya, tinan yung prayer ng Lord, pero hindi yung kalooban ko, pero yung kalooban mo ang mangyari. Pasensya na po. Grabe po. Yung panalangin ni Jesus Christ. Kita niyo po yung struggle. Si Jesus Christ mismo, in human flesh, He struggles. Alam niya ang kalooban ng Ama. Alam din niya yung dadanasin niya. Kaya nagsastruggle siya deep inside. Kaya ganun na lang kahirap ang kanyang kalooban. Dahil siya ay nasa human flesh.
Kasi kung tutuusin, anong gusto ng katawan natin? Ayaw nating mahirapan eh. Tama? Pag kayo inaantok, anong gagawin nyo? Matutulog. Pag sinabihan ba kayo, bawal ka matulog, dapat 24 hours kang gising. Siyempre, ang katawan natin, gusto natin matulog. Gusto natin yung comfort. Kaya kay Jesus Christ, there is struggle in His human flesh and the will of God. So nakaka-relate pala tayo sa Panginoon. Amen? Now, after He prayed, ano ang nangyari? Sa verse 40, basahin po natin. Then He returned to His disciples and found them sleeping. Again, gaano po kalayo? 6 feet, 2 meters. Nananalangin si Jesus Christ with all His heart. Napakatindi ng kanyang pananalangin sa Panginoon. Pagbalik niya, ilang steps away. Anong nakita niya? Natutulog ang mga disciple. Yung tatlo. Si Peter, si James, at si John. Kaya daw yung may mga pangalan ganyan, antukin daw. Sabi nila, antukin daw. Pero hindi, makikita ninyo, the disciples also has struggle. Anong sinabi ni Jesus Christ sa kanila? Keep watch and pray. Pero ang gusto ng laman, matulog. Dahil nga naman, nakakaantok. Tama? Kung ako si Jesus, magagalit ako eh. Alam mo yung nararamdaman mo na hirap? Kahit malang sana may makasama ka na manalangin para sa'yo, kasamang manalangin. Tapos pagbalik mo tulog, di ba nakakainis? Nakakainis? Pero we can see the struggle. Hindi lang sa mga disciples, kundi kay Jesus Christ. At sabi niya dyan, couldn't you men keep watch with me for an hour? For 1 hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ayan, alam na alam natin tong verse na to. Diba? Sabi niya dyan, hindi nyo ba kayang kahit 1 oras lang, samahan nyo ko manalangin? 1 hour lang. Sabi niya kay Peter, watch and pray. Again, inulit ng Panginoon. Watch, ibig sabihin ng watch, keep alert, maging alerto kayo. And pray, so that you will not fall into temptation. Ang temptation ba, alam natin kung kailan darating? Alam mo, nakaschedule. Ay, sa araw pala na to, 2:25, dadating tong temptation na to. Alam ba natin? Hindi. Kaya nga, we have to be spiritually prepared. Amen? We have to be spiritually prepared. Kasi you don't know when it will come. Ang temptation. Yung temptation na sinasabi po dito, para sa mga disciples, kasi darating ang panahon, si Jesus Christ ibebetray, iko-crucify, ang mga disciples, they will be tempted to fall away. Tama? Opo, pwede po bang may magpadede muna dun sa umiiyak na bata? Ayan. Okay, they will be tempted to fall away. Okay? Now, si Jesus Christ, he is also facing a temptation. Tama? Anong temptation? Not to do the will of God. So he is not just speaking to Peter, James, and John, pero he is also speaking about himself. He is experiencing temptation. His spirit is willing, pero yung body weak. Kaya anong gawin mo? Watch and pray. Amen? Amen po ba? Amen. Okay? Ngayon, tunay nga naman eh. Sino dito ang gustong mag-pray? Amen, di ba? Amen. Pero aminin ninyo, maraming beses kayong prayer na nakatulog kayo. Tama? Tama ba? Marami kayong plinanong panalangin, pero hindi natuloy. Tama? Kasi ang ating spirit, willing tayo to obey God.
Pero, ang ating flesh ay laging oppose. Ano yung oppose? Laging ayaw niya. Okay? Ayaw niya dun sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, hirap tayong manalangin. Pero alam nyo, sabi sa Romans 8:26-27, sabi dyan, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. Ay, weakness lang pala. Di pala weaknesses. Weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So, when we pray, we ask the Holy Spirit to help us. Dahil tayo, sa totoo lang, hindi natural sa atin ang manalangin. Tama? Kasi by nature, ma-pride tayo eh. Ma-pride tayo, we do not need help. Tama? Ano natin, kaya-kaya natin. Kaya hindi natural sa atin ang manalangin. But the Holy Spirit, He helps us to pray. Amen? Sino dito may banal na espiritu? Amen. Kaya mga kapatid, we can watch and pray. Okay? Okay, so ngayon, si Jesus Christ, after na makita niya at kinausap niya yung mga disciples, He went away a second time and prayed. Bumalik uli siya, 2 meters away. Okay? 2 meters away. Si Ninang Garrett, saka ako. Yan, siguro ganyan ang layo. Bumalik uli ako. Okay? Ay, ako, si Jesus. Okay? At nanalangin siya. Ang sabi niya, again, pakinggan natin. My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Wow. Noong una, nag-request din naman si Jesus eh. Pero anong sabi niya? Pero hindi yung kalooban ko, yung kalooban mo ang mangyari. Nakikinig si Kuya Kairos, oh. Nakakatawa naman. Okay? Sa prayer niya, the second time, okay? Second time, ang sabi niya, sinabi niya uli, kung hindi po posible na ito ay maialis, unless inumin ko po ito, kumbaga, kung wala na pong ibang way, kundi pagdaanan ko lang po ito, mangyari po ang inyong kalooban. Wow. Grabe. Parang niyakap, alam mo yun? Niyakap ni Jesus na ito talaga yung aking, ito na yung pagdadaanan ko, yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay. Now, when He came back, He again found them sleeping because their eyes were heavy. So He left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. So walang nagbago sa mga disciples. Okay? Sila ay natutulog pa rin. Walang watch and pray na nangyayari. Okay? Walang watch and pray. Now, ang nangyari, iniwan na lang niya. Matulog na lang kayo dyan. Okay? And I will pray again. Third time, he prayed to the Lord, saying the same thing. Okay? Na, Lord, ang kalooban mo ang mangyayari. Okay? Then, after niya mag-pray, he returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come." Dumating na. Ano nga yung hindi natin alam kung kailan dadating? Yung panahon ng temptation, ng pagsubok. Sabi ni Jesus, the hour has come. Okay? And the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Dumating na ang panahon. Tatanungin ko kayo, yung story after niyan, yung mga disciples ba nag-stand firm? Ha? No. Sino lang ang nag-stand firm until the end? Sino lang? Si Jesus. Nakikita niyo po? Jesus Christ and the disciples both have weaknesses dahil nasa human flesh. But Jesus Christ
prayed. He watched and prayed. Kaya naman pagdating nung hour na yon, nung panahon na yon, he is prepared. But the disciples, wala. Kasi ano nangyari? Tulog. Nakuha po natin? Prayer has a big role in our spiritual preparedness. Kaya ang pananalangin, without ceasing, hindi ka nagsastop. Kasi hindi mo alam kung kailan dadating ang temptation. So ano po ang ating matutunan dito? Una, pag tayo ay nananalangin, we let God align our hearts to His will. Tandaan nyo po, ang puso ay naloloko. Kaya yung mga nagsasabi sa inyo na sundin mo ang puso mo. Nako, delikado yan, kapatid. Kasi po, ang puso natin ay madaling maloko. Pero, pag tayo ay nananalangin, yung flesh, okay, na nag-iimpluwensya sa ating puso, nagsishrink yan. Alam niyo nagsishrink? Yung parang lumiliit ng lumiliit. At yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, lumalaki ng lumalaki. Nakikita po natin? Yun ang nangyayari when we pray. Okay? Kaya pag dumating ang temptation, rest assured, ang kalooban ng Diyos ang ating susundin. Okay? Next, when we pray, we let our spirits be strengthened to overcome. Si Jesus Christ po, nung panahon na yon, kung titingnan natin sa Luke, meron pong isang angel from heaven na nag-appear sa kanya at strinenten po siya. Pag tayo po ay nananalangin, nasa-strengthen po ang ating spirits. Nasa-strengthen po ang spirits natin to obey the will of God and to overcome. Amen? And last, when we pray, we surrender. Alam niyo po yung picture of surrender? Ito yan. Yung pong aking bebo, okay? Hindi man po halata, pero 7.3 kilos na po yan. So, medyo mabigat na po siya. Okay? Ngayon, pag po pinapatulog siya, pag gising pa siya, medyo magaang-gaang pa ng konti. Ay, di pala magaang, hindi pala siya magaang. Kumbaga, in a way, mas konting hindi masakit sa kamay. Okay? Pero po pag siya ay tulog na, yung wala na sa wisyo talaga, alam mo yon, yung bigat niya, mas matindi. May one time po, sa sobrang bigat niya, pinatulog ko sa ganito ko, sa aking katawan, tapos ako'y nakahiga. Abay, ramdam na ramdam ko, parang yung intestine ko na naiipit. Sabi ko, grabe, ang bigat-bigat. That's the picture of surrender. Lahat ng bigat, bigay. Nagets natin? Wala nang yung kumbaga, wala nang pag-retaliate o ano pa, lahat, bigay mo na yung bigat. Nakuha natin, yun yung surrender. Si Bebo, hindi niya na iniisip kung parang medyo ano pa yung katawan niya, o ano pa, wala na. Binigay niya na lahat ng bigat niya sa akin. When we pray, we surrender. We give lahat ng bigat. Amen? Lahat ng bigat sa Panginoon. Amen? Kaya kapag magpe-pray kayo, lagi niyong tatandaan, surrender. Give everything, submit everything sa Panginoon at ang kalooban niya ang mangyari. Amen? Amen. So ngayong 2024 mga kapatid, hayaan natin na mag-grow tayo sa ating prayer. We do not just pray to ask God. We pray to be spiritually prepared. And for us to be spiritually prepared, hindi nagsastop ang ating pananalangin. We ask God to align our hearts to His will. Okay? We ask God to strengthen our spirits through the Holy Spirit. Amen? And we surrender to Him. So ngayong 2024 mga kapatid, ang encouragement ko po sa atin, bakit nawala? Hop. Ninang May? Ay, nawala po.
Ayan. Ang akin po encouragement sa atin, prepare to pray and pray to be prepared. Amen? Tandaan po natin yan. Prepare to pray and pray to be prepared. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Si Jesus Christ po, He endured hanggang cross. Ganun po yung pinakita example sa atin ng Panginoon through prayer. And nakita natin yung victory na ngayon din nararanasan natin dahil kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, we have the victory. He has given us the essential tool para tayo ay palaging handa. Para palagi tayong merong victory over temptation. Amen? Let us pray, mga kapatid. Panginoon, Jesus Christ, thank you po, Lord, sa iyong tinuro sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Jesus, dahil hindi lang basta ikaw nagtuturo sa salita lang, pero ginagawa mo ang iyong tinuturo. Help us, Lord. Alam namin na ikaw, higit sa lahat, ang nakakaintindi ng weaknesses namin bilang tao. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, to pray. Mo-overcome po namin, Lord, yung desires of the flesh. At ang maghari, ang mangyari, ang aming sundin, ay yung kalooban ng Ama sa aming mga buhay. Help us, Lord, to be prepared in times of temptation. At sa panahon ng temptation, Lord, ang mangyari ay magawa namin ang kalooban mo. Maraming salamat po, Lord. I-bless niyo po ang aking mga kapatid ngayong umagang ito na nakarinig ng iyong salita. Pagpalain mo ang iyong salita at mag-grow ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you po, Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Simulan natin ang ating taon ng pananalangin sa Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po, sa church natin dito, kami po mga workers, magkakaroon po kami ng 1 linggong pananalangin. Ipapanalangin namin ang church, ipapanalangin namin po kayo, at marami kaming ipapamanhik sa Panginoon kasi naniniwala po tayo na ang Diyos natin nakikinig sa bawat dalangin natin. Amen po ba? Di ba masarap yung meron nakikinig sa mga sinasabi mo? Ang Diyos, tuwing meron kang sasambitin sa Kanya, ire-request sa Kanya, i-ask sa Kanya, na andyan ang Panginoon. Laging dinidinig ang panalangin natin. Amen po ba? So kung ganun pala ang Diyos natin, salamat dahil mananalangin ka ng mga bagay na alam mong gagawin sa'yo ng Panginoon. Like for example, sa buhay natin. Tama po ba? Ano ang gusto mong gawin ng Panginoon sa'yo? Turuan ka munang manalangin. Tama po ba? Tulungan ka sa buhay na ito. Gabayan ka sa mga desisyon mo. At kung ano man yung mga literal na pangangailangan mo, kagalingan, pangangailangan, lagi mo itaas sa Panginoon yun. Tama po ba? Tulungan tayo ng Diyos sa ating pagpipray. At ito po ang katotohanan kung bakit tayo talaga mayroong connection sa Diyos. Tayo po ngayon ay dadako sa ating Lord's Supper. At in connection doon sa shinare sa atin ni Pastora Jaffa, patutungkulan natin ngayon ang kalalagayan natin, ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos kung bakit tayo pinapakinggan ng Panginoon. Yan. Makikita po natin ang ating verse sa Romans 8:30 hanggang 35.
Okay. Now, ang sabi dito sa Romans 8, mamaya po mag-flash na yan. Sabi po dito sa Romans 8 verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified. And verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Naalala niyo ba verse na ito? If God is for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how he not with him also freely give us all things? And then verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. And then verse 34, who is the one who condemns us? No, sorry, ba yung version ko. Who is the one who condemns? Christ Jesus, he who died, yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God. Ano pong ginagawa? Who also intercedes for us. And then verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness? And so on and so forth. Yung parang sinasabi, sino maghihiwalay sa atin sa Panginoon? Wala. Okay. So mga kapatid, listen to this mga kapatid. Hindi ibig sabihin, nag-pray ka, pakikinggan ka ng Diyos. May requirements ng Diyos. Yung mga elect niya lamang ang pinapakinggan niya. Sabi ng isang verse, yung prayer ng righteous, mga prayer ng pinabanal, mga prayer ng mga pinatawad, ang kanyang pakikinggan. Yung mga previous verse, sinabi doon, yung mga elect, yung mga tinawag, yung mga anak ko, yan yung pakikinggan ko ang mga dalangin nila. Meron ba kayong taong kilala na pray ng pray? Ang daming binabasang prayer, ang daming sinasalat. No? Nagtitirik pa ng kandila. Pero alam niyo ang pinaka magandang way to pray is to connect first to Jesus. You need to have relationship with Jesus. Dahil siya lang naman din yung binigay ng Diyos para tayo ay mapatawad at ano mangyari. Kung sa harapan ng Diyos, malinis ka na, wala ka ng bayad ng kasalanan, ikaw ay, ano kaya? Banal sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? And then, last week, sinabi ko sa inyo, binuhay ang yung spirit. Then, meron ka ng connection kay Lord. So, ang taong walang connection sa Lord, hindi buhay ang spirit, at hindi banal sa harapan ng Diyos, hindi niya daw papakinggan. Amen po ba? So, ikaw na may Kristo, pakikinggan ng Diyos ang pangadalangin mo. Nakuha natin mga kapatid? Ikaw na kay Jesus, pakikinggan ng Diyos ang anumang inask mo, sinik mo, kung anuman yang ninak mo sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kaya hindi ka naman nabibigyan kasi hindi ka naman humihingi. Amen po ba? Kanina natutunan natin, si Jesus ang model ng ating prayer.
tulungan nawa tayo ng banal na spirito manalangin. Dahil ang hirap nga manalangin. Amen po ba? Kasi nga, alam ng demonyo, alam ng kaaway na mahalaga ang pananalangin ng isang Kristiyano. Kaya anong gagawin ng kaaway? Magiging busy ka, aantukin ka, hindi mo alam kung paano manalangin. Tama po ba? No? Maraming mga tagasunod ni Kristo hindi alam manalangin. Pag sinabi mong, Kuya Art, pwede ba mag-pray ka? Ayoko, pastor. Diba, may ganun no? Parang nandidiri sa prayer o kaya parang ayaw mag-pray. Hindi ko alam po anong ipagpipray Kung marunong ka makipag-usap sa kapwa mo, ganun lang ang prayer. Pero merong instruction. Mag-pray ka muna, start ng prayer mo ay Father God. Nakuha natin? That's the simplest thing. Father God, kasi si Father God, God the Father, ang Diyos Ama ang kausap mo. Tama po ba? And then you pray. Ano yung pagpipray mo? Lord, unang-una, magpasalamat ka. Sunod, kung meron man ikaw pagkakasala sa Diyos, humingi ka ng tawad. Tama po ba? And then after that, humingi ka ng mga panalangin mo. Lord, tulungan mo ako, gabayan mo ako. And then, after mong sabihin lahat sa Panginoon, sa Ama, ito yung end ng prayer. Ang end ng prayer ay, in Jesus' name. Bakit kailangan may Jesus' name? Bakit hindi plain na parang, Lord, amen. O kaya pag-pray ka, salamat sa may kapal. Bakit merong in Jesus' name? Kasi yung mga dalangin mo, pakikinggan ng Ama dahil kay Jesus. Nakuha natin mga kapatid? Kaiba yung prayer natin. Merong honor and respect sa ating Diyos. No? Nirecognize mo yung God the Father, kaya Father God, Ama namin. And then after your prayer, in Jesus' name, Amen. E nasa ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay, nung habang nananalangin ka, tinuturuan ka mag-pray. Okay? Kaya mga kapatid, yung panalangin mo, yung mga panalangin natin, nako, lagi mo yung gawin. Dahil, sabi ng Panginoon, siya ay nasa right hand interceding for us. Nag-i-intercede. Paano yung nag-i-intercede? Sino yung kanyang katabi? Sino katabi ni Jesus, mga kapatid? Sino po yung katabi ni Jesus? Yung God the Father. Kaya habang nagpipray, si Tatay Francis, kay Jesus, si Jesus naman, kinakausap ang God the Father. Interceding, giving favor, ibibless si Tatay Francis. Tama po ba? Kaya sa ating pong pananalangin, nire-recognize natin na tayo ay pinili ng Panginoon. Pinili ka ba ng Diyos? Sabi ng Panginoon dito sa binasa natin sa verse, yung mga elect ko, no? Yung mga pinili kong maging anak. Pinili ka ng Diyos. Hindi tayo pumili sa Diyos. Kapag pinili ka ng Diyos, yan yung salamat na lang pinili ako. Kasi kung di ka pinili ng Diyos, mapapahama ka. Amen po ba? Pero salamat dahil ikaw ay pinili ng Panginoon. Kaya nga sa ating pong pag-celebrate ng Lord's Supper, ipinakita doon sa ating mga binasa na Christ died for us and He was risen from the dead and He was at the right hand of God. Namatay siya para sa atin, pero meron pa siyang ginagawa sa langit. He continually minister unto us. Tama po ba? He gave His life nung siya ay nasa mundo, but nung siya ay nagkaroon ng time na bumalik sa langit, busy pa rin ang Panginoon. Busy siya to hear our prayers. Pine-prepare niya yung lugar para sa atin. Amen po ba? That's why, kailangan po talaga natin na
manalangin. No? Dahil meron Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para makakonek ka sa Diyos Ama. Amen po ba mga kapatid? You will pray dahil hindi ka relihiyosong tao. You will pray kasi ikaw ay anak ng Diyos. You will pray kasi dinidinig ng Ama yung mga panalangin ng mga anak niya. Amen po ba? You will pray because you practice honor and respect and acknowledging God in your life. Kasi kapag di ka nagpe-pray, you are master of your life. Parang wala ka nang pakialam sa Diyos. No? Parang hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos na mayroon ka pang buhay. Pagising mo, may hininga ka pa. Pagising mo, may trabaho ka. Pagising mo, okay ka. Pag di ka na nagpe-pray, wala na ang pagbibigay ng honor and respect and pag-acknowledge sa Diyos. That's why you need to pray. No? That's why napaka-importante yung prayer. Napaka-importante ng ginawa kasi ni Jesus. Kung walang kamatayan ni Jesus, wala tayong connection sa Ama. Amen po ba? So kung ito ay nadidisregard mo, yung connection mo sa Ama, mga kapatid, para kang nag-travel sa magandang lugar, pero gutom ka. No? Para kang nag-tour, nag-cruise ship, pero ang baon mo, Skyflakes. Maganda sana ang buhay Kristiyano kapag merong panalangin, mas lalong gumaganda. Amen po ba? We need to pray, mga kapatid. Kailangan natin mag-pray. Kailangan natin talagang kausapin ng Panginoon and let us do our best, give our time to God, to pray, to seek, to ask, to knock. Ang Panginoon ay malugod na sumasagot sa atin. Na kung nag-pray ka naman, tapos di pa naman nag-a-answer ang Panginoon, di pa siya sumasagot, well, ang unang answer ng Lord ay faith connection sa Ama. Amen po ba mga kapatid? Kaya hubugin tayo ng Panginoon sa pananalangin. Ang ating celebration ng Lord's Supper, pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus, at ang ginawa ng Panginoon sa krus ay kumpleto, wala nang dagdag, walang bawas. Ginawa ito ng Panginoon ayon sa kanyang sariling pasya, decision, at malugod siyang sumusunod sa Ama. No? Si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay, pero pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay, nanatili siya ng ilang araw, at pagkatapos nun ay umakyat siya sa langit. At mga kapatid, pag-akyat niya sa langit, meron siyang sinabi, iwanan ko kayo ng gabay, ang banal na spirito. Pero, babalik ako. No? Babalik ako. Pupunta ako sa Ama, pero babalik ako. Ang gagawin ko sa Ama, mag-i-intercede ako para sa iyo, at gagawan kita ng tahanan. Babalik ang Panginoon. Kaya sa ating pagsiselebrate ng Lord's Supper, inaalaala natin yan. Yung ginawa ng Panginoon at yung future plan ni Lord na siya ay babalik. Pag bumalik na siya, siya naman yung punong pare na mag-initiate ng marriage supper of the Lamb. May piging. No? Kaya mga kapatid, itong ating Lord's Supper, nawa, nagbibigay ito sa atin ng excitement sa ating buhay Kristiyano. No? And again, lastly, bago pa makalimutan, doon sa pinakahuling verse, mga kapatid, verse 35, sinabi doon, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness? Sino ang maghihiwalay sa iyo sa Diyos? Wala. Amen po ba? Wala. Kahit ano pang danasin mo, wala.
Nandun ka pa rin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit walang-wala ka, wala pa rin kang kawala sa pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? No? Kahit may karamdaman ka, hindi ka pa rin nakakaalis sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na ikaw'y kunin ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Mahal tayo ng Diyos. At kung mahal ka ng Panginoon, daman mo ba to? Daman-daman mo ba yung pagmamahal ng Diyos? Hopefully, daman-daman nga natin. No? Damahin nyo dapat ang pagmamahal ng Diyos. Dahil wala nang ibang katumbas ang pagmamahal ng Diyos. Binibless ng Panginoon ang buhay natin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? And yan yung patuloy natin inaalaala, yung pagmamahal ng Panginoon. Tuwing magse-celebrate tayo ng Lord's Supper, pagmamahal ng Diyos yung inaalala natin. Hindi tayo makakawala sa pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo, nasa gilid mo, nasa harap mo, nasa likod mo, at kung saan ka man pumunta, nandun yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Taas po natin ang ating bread, ang ostya. Ito po ay simbolo lang. Dito nagiging tunay na katawan ni Kristo. Ito ay simbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay, nahirapan, hinagupit, nasugatan, at ang katawan ni Kristo ang namatay. Imbis na tayong parusahan, imbis na tayong mamatay, kinuha ng katawan ni Kristo. Hindi effort mo kung bakit ikaw ay napatawad ng Diyos, kundi effort ni Kristo. Hindi mo kasi binigay yung katawan mo. Sino po ang katawan? Ang nahirapan? Katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan natin ay dahil kay Kristo. Hindi sa mabubuti mong gawa, hindi umattend ka ng church, hindi nagpe-pray ka, kundi si Kristo. Manalangin po tayo. At itong panalangin na ito, sabayan mo kung gusto mong tanggapin si Kristo. At pasalamatan mo kung tinanggap mo naman si Kristo. Kung gusto mo maligtas, sabayan mo itong panalangin na ito. At kung ikaw naman ay ligtas, pasalamatan mo itong panalangin na ito. Sabayan mo sa panalangin na ito. Aking Ama, salamat dahil ibinigay mo si Kristo para ako ay maligtas. Tinatanggap ko si Kristo bilang aking sariling tagapagligtas. Siya ay nahirapan. Ang katawan niya ay nabayubay sa krus. At siya ay namatay para ako'y matubos. Kaya sumasampalataya po ako kay Kristo. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking Diyos. Ako po'y nananampalataya ng buong puso na ako po ay ligtas na. Dahil ako'y pinatawad ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Taas po natin ang ostya, ang katawan ni Kristo na nahirapan para tayo ay mapatawad. Ang parusa tinanggap niya para ang biyaya ay maranasan natin. Tanggapin po natin itong ostya. Itaas naman po natin grape juice. Ito ang simbolo ng banal na dugo ng Panginoon na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na nagbigay sa atin ng kabanalan. Dahil ang dugo ang naghugas sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo, kapag tinanggap ng isang tao, siya ay nalilinis. Kaya salamat sa Panginoon, tayo ay nilinis ng Diyos dahil sa kanyang banal na dugo. At
kinikilala natin na si Jesus lamang ang gumawa nun. Sabay-sabay nating inumin. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama. Salamat sa kaligtasan. Salamat dahil binigay mo ang Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At ikaw po, Lord, yung nabibigyan ng kalwalhatian. Purihin ka, Ama. Ito po ang aming pasasalamat at papuri na aming binabalik sa matamis ng pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan. Mahalaga na inaalala natin palagi ang Lord's Supper. Ngayon po, dadako tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes at offering, best offering para sa Panginoon. At magandang simula ng taon na ito na kung ano yung mga bagay na meron tayo ay talagang binabalik natin sa Panginoon. Amen? Dahil kinikilala natin na lahat ng ito ay galing sa Diyos, nagmula sa Panginoon. Amen po. Sabayan niyo po kami sa pag-awit ng kantang ito habang tayo po ay nagbibigay ng masaya ang ating puso. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasama, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Yes, Lord. Kami, Panginoon, ay mga anak mo at ang lugar na ito, ang bansang ito, Panginoon, ay bayan mo. Panginoon, kinikilala namin ang lahat ng bagay na meron kami ay nagmula sa iyo. Kaya naman, Lord, binabalik namin ang dapat na ibalik sa iyo, Panginoon, ang aming tithes. At binibigay namin, Lord, ang aming best offering para sa iyo, Lord God. Upang, Lord, mas malawak pa ang maabot ng mga kaluluwa at maabot para sa iyo. Lord, salamat po sa pagpapala, hindi lang sa financial, kundi sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa spiritual, Panginoon, pinagpapala mo ang bawat isa. Lord, continue to bless everyone, Lord, na nagbigay, maging yung mga magbibigay pa lamang, Panginoon. At patuloy turuan mo kaming sumunod sa iyo. Ito'y pagpapakita na ikaw, Panginoon, ay nire-recognize namin na ikaw ang aming Diyos. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Announcements po. Our Sunday service every Sunday, syempre, at 9:30 a.m. Tuloy-tuloy po yan. Prayer intercession tuwing Saturday at 9 a.m. Ang ating tithes and offering po, pwede po kayong mag-send dito sa ating mga account. Bank account, BPI, Metrobank, at sa GCash. Pwede rin po kay Ate Christine Joy Passion. Next po, pwede po tayong mag-share, mag-comment, mag-subscribe sa ating mga channels para po mas marami ang maabot ng salita ng Diyos. Next po, birthday celebrants. Happy birthday! Kantahan natin sila ng happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dalangin namin na mas maraming taon pang ibigay ng Panginoon at pagpalain kayo ng Lord. January 1, happy birthday to RV Donggaol. January 5, kay Ate Vanessa Bautista.
Ayan. Para confused ako. Bautista na pala siya, hindi na Aguilar. Ayan. January 6, si Ate Melly Hizo na nasa Canada ngayon. Happy birthday! Kaya kung nanonood si Ate Melly, makikita niya ito na binabate natin siya. Happy birthday sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Lord sa lahat ng inyong ginagawa sa buhay. Next po. Truth Seekers Group in Church. Balik po tayo, tuloy-tuloy ang ating TSG after po ng service. Sino po dito yung mga uma-attend ng TSG? Ayan, salamat kay Kuya na talaga naman. Patuloy ang ating TSG, kaya po lahat, ang mga kasama dito, wag po muna uuwi. Attend po tayo after ng service. Special announcement po ang ating shepherding group for adult. Ngayon po ito, ang ating shepherding group. Kala Ate Ani po gaganapin. Kaya may announcement po sa GC, si Tita Nene. Kaya po lahat ng mga sasama doon sa shepherding group, SG Adult, sabay-sabay po kayong pupunta doon kala Ate Ani para makasama niyo po si Ate Ani na mag-shepherding group. Next po, meron pa po ba? Special announcement. Mga workers, makinig po tayo dito. Mga kapatid, next Sunday po, January 14, our workers service po starts at 7:30 a.m. Workers, anong oras po? Kailan po yan? January? Kailan yung January 14? O kaya next Sunday, inaasahan natin ang ating... Sino po mga workers dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Makita ko mga workers. Ayan. Ayan. Mahalaga na tayo mga workers ay umattend sa worker service syempre. Dahil ito ay isang paraan ng Panginoon para tayo ay mapalago pa bilang mga nagsiserve sa Lord at sa tao. Okay? Magkita-kita po tayo niya. 7:30 a.m. next Sunday. Next pa po. Prayer and fasting. Tatawagan ko ba si Ate Java para ipalawan? Ate Nel? Para po announcement sa ating prayer and fasting sa pagsisimula ng taon na ito. So, January 17 po, magkakaroon po tayo ng, ayun, so yung announce po na prayer fasting, magsa-start po siya ng, ayun po, nandiyan na po pala. January 15, no po, January 15 to January 18 po ang ating prayer and fasting. So, ito po ay 3 days na prayer and fast. Meron po tayong introduction. So, bali, 4 na araw po ito. So, yung unang araw, yun po ay introduction lang po nung ating prayer and fasting, kumbaga preparation. And then, yung sumunod pong 3 araw, yun na po yung natin, pag-aayuno na po natin. And meron po tayong soaking night. Ito po yung gaganapin po siya ng Wednesday. Ibig sabihin po, nandito po tayo sa church. Okay, papupunta po tayo para magkaroon po ng gathering. And inaanyayahan po yung workers na umattend po dito January 17. Sumunod naman po ay Saturday. So, ina-invite po namin na pumunta po tayo para po, kumbaga ito na rin po yung end ng natin, ng pagbe-break na po ng fast po natin. Ayun po. So, yung materials po na gagamitin po natin, ipiprint lang po, tapos mamimigay na po kami by Sunday din, sa susunod po na Sunday. Okay po. Maging excited po tayo sa darating po natin na preparation po para po sa buong taon na to. Maniwala po tayo patuloy sa Panginoon, sa gagawin po na kilos ng Panginoon, sa mga milagro pa po, no, na ipaparanas po sa atin ng Panginoon. Yun lamang po, God bless po everyone. Sige po, tayo po ay tumayo lahat, mga kapatid. Yan. Bago tayo, alam nyo, pagkatapos ng mag-pray natin, nag-alisa na tayo pulasan. Ngayon muna, bago tayo mag-pray, batiin muna natin yung mga katabi natin, mag-release tayo ng blessing. No? Words of tongue is powerful. Pagpalain ka ni Lord, tulungan ka ni Lord, magtiwala ka kay Lord, pagalingin ka ng Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. Yan. And peace be with you, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ang fellowship natin ay patuloy na pagandahin ng Panginoon. Dito sa ating church, magkakapatid tayo. Kaya alam nyo po, dapat din nagtutulungan tayo. Tama po ba? At nagsasama-sama
meron pong gagawin ng church, ang simbahan ng Panginoon dito sa lugar natin. Amin po ba mga kapatid? Ang unang gagawin ng Panginoon, kaya tayo nagsisik, nagnanak, nag-aas kay Lord, kasi gusto natin marami ang mawin. Tama po ba? Kaya alam ninyo, bilang magkakapatid ni Kristo, sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo. We need to win our family, we need to win this community, and we need to go out and invite people dito sa ating church. Amen po ba? Something na nakaka-excite this year. Kasi magkakaroon tayo ng open church. Alam niyo open church? Everyone is welcome. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid ko sa kay Kristo, mga brothers and sisters, maging united tayo to win people. No? Bigyan natin ng ngiti, saya at celebration ang langit sa pamamagitan ng kaluluwang maliligtas. Amen po ba mga kapatid? So, bago ko mag-pray, ipag-pray po muna natin ang ating church. Sabay-sabay po tayo mag-pray ngayon. Let us release and prophesy and ask the Lord, kami bilang mga anak mo, we will win souls for you. Pag-pray natin ang church. Tayo. We will win souls for Jesus. Magiging light and salt tayo ng community na ito. Ng ating mga pamilya. Mga pamilya natin, mga asawa, anak natin, maliligtas sila. Naliwiwin natin sila sa Panginoong Yesus. Let us pray for passion, zeal, excitement, and joy kung gagawin nating pag-evangelize sa mga tao. Let us ask for strength and courage to win people for Christ. Father God, ito po ang aming dinadalangin, tinataas sa iyo bilang mga anak mo. Kami, Panginoon, bilang church mo. Ayaw po namin, Panginoon, na kami ay nandito lang sa lugar na ito nang hindi kami, Lord, nang wala kaming ginagawa. Lord, we are asking for your strength, for your courage, na kami din, Lord, ay maging united to share the gospel, to win people. Dahil marami, Panginoon, mapapahamak, mapapapunta ng impyerno. Ayaw po namin, Lord, katulad ng puso mo, ayaw mo na may mapahamak. Kaya enable mo, Panginoon, ang church na ito. Aming idinededicate ang church na ito, Lord, sa iyong mission. At ang mission mo, Panginoon, ay to save people. At yung mga people na yan, Panginoon, ay somehow mga kapamilya namin, mga magulang namin, mga anak namin, mga lolo't lola namin, Panginoon, na mapapahamak, mapapapunta ng impyerno. At Lord, tulungan mo kami na maging kasangkapan po, Lord, kami para sila ay makarinig ng iyong mabuting balita. Makarinig ng good news. Kaya Lord, ikaw po, Lord, ang mag-unite sa amin bilang church. Bless this church. Strengthen this church. Encourage and motivate and empower this church. Anoint each and every one, Panginoon. And maging passionate nga kami dun sa mga kaluluwa. At ikaw po, Panginoon, ang gagawa niyan. Provide mo ang pangailangan ng church, Panginoon. Mahalaga ang church sa iyo, Panginoon. Kaya itinataas po namin ang TVCC KM Dasma. Ikaw po, Lord, ang siyang gumawa ng mga dakilang bagay, Panginoon, sa church na ito. At ikaw po, Panginoon, ang matatanghal at madadakila. At ibibless mo, Panginoon, hindi lang ang church na ito, kundi ang mga tao, Panginoon, na parte, Lord, ng iyong katawan. Kaya salamat po, Diyos, sa iyo. May gagawin ka. And we are so excited
na mangyari po yan. Kaya salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Itinataas din po namin ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga plano. Lord, kung sa oras na ito, Panginoon, ay merong humihingi sa iyo ng kagalingan, I pray, Lord, na sa bawat isa na dumudulog sa iyo, humihingi sa iyo ng kagalingan, Panginoon, i-increase mo ang kanilang pananampalataya. At tingnan nila, Panginoon, na ikaw po ang makagagawa ng mga imposibleng bagay. Kaya mga karamdaman, Lord, ay napapagaling because ito, Panginoon, ay will mo and nakikita mo, Panginoon, ang pananampalataya sa puso ko, Panginoon, sa puso ng bawat isa na humihingi sa iyo ng kagalingan. Kaya pagagalingin mo ang bawat may karamdaman ngayon at ikaw po, Lord, yung maluluwalhati. Salamat po, Ama. Ganon din, Lord, sa mga pangangailangan namin. Ikaw po, Lord, yung aming great provider. Kaya, Lord, tulungan mo kami na lagi kami magtiwala, natutugunan mo ang aming mga pangangailangan. Alisin mo ang anumang aming worries, ang aming mga fears, lahat, Panginoon, ng mga doubts, alisin. Palitan ito, Lord, ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo dahil ikaw po, Lord, ang naglikha ng lahat, sa iyo nanggaling lahat. Kaya ano pa, Panginoon, itong mga pangailangan na ito? Kaya mo itong abutin, kaya mo itong i-provide. Salamat po, Ama. Salamat din sa bawat pamilya na nandito. Pagpalain mo sila. Ikaw po, Lord, yung magpaganda ng bawat pamilya namin. Ikaw, Panginoon, na mag-ayos ng aming pamilya. Ingatan, protektahan ang bawat pamilya. Salamat po, Ama. At ganun din, O Diyos, inilim po namin din ng aming buhay spiritual ay patuloy na maging malago, maging matatag, at totoo nga mag-grow, Panginoon. Kaya hiniling po namin, Lord, ay bless mo kami spiritually. Magkaroon kami talaga ng intimacy sa iyo. Magkaroon kami, Panginoon, ng reverence, ng honor, ng respect, Panginoon. At totoo nga, Lord, ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Kaya, Lord, pagpalain mo kami, turuan mo kaming manalangin. Tulungan mo kami, Holy Spirit. At samahan mo kami sa aming spiritual journey. Maging matatag at malago kami at manatili kami sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat, Lord. Gabayan mo kami, tulungan mo kami sa 1 linggo na naman daraan. Maging malakas kami, ilayo kami sa anumang aksidente, ilayo kami sa anumang kapahamakan, ilayo kami sa anumang karamdaman, ilayo kami sa anumang tukso, ilayo kami sa mga masasamang tao, at nawa, Panginoon, ang favor mo, ang plano mo, O Diyos, ang mangyarit matupad sa bawat isa ngayon, O Diyos, na dumudulog sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Tanggapin natin ang biyaya na galing sa ating Panginoon, na buhay, ang pag-ibig ng ating Diyos, Ama, ang pagliligtas, at kapatawaran ng Panginoong Yesus. Ang gabay, patnubay, at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Sama-sama tayong umawit sa Panginoon. Tayo pong malakpak muli at ibalik natin ang papuri sa Diyos. Hallelujah. Clap our hands to Jesus. Ganda ng iyong kabutihan, ganda ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin naging isang Diyos, naming manunubos.
God bless po. Happy New Year